Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay. So pag-usapan natin 'to. Bakit anong dahilan at napaaga ang pagdideklara ni Sara? Anong totoong dahilan? Pag-usapan natin 'to, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, mga kabunyog. Ang totoo, ano ba ang context? Ibig sabihin, ano ang sitwasyon ngayon sa pagdideklara ni Sara na tatakbo siyang Pangulo ng Pilipinas sa 2028? Alam naman natin, ngayong araw, malamang ngayong araw, i-refer na ng plenary, i-refer na sa Justice Committee. So, ngayong araw ay i-refer na, maya-maya lang, abangan ninyo. I-refer na ng Kamara sa Justice Committee yung impeachment ni Sara. Ay 3 impeachment complaints yun. I-refer ngayong araw. Pag na-refer na yan sa Justice Committee, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee. Kumbaga, yan yung purpose niyan. Ang purpose talaga ni Duterte, ni Sara, di ba diniscuss ko na yan nung nakaraan? Panuorin nyo yung vlog ko. Bakit parang nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod yung labas ng mga propaganda na malakas daw si Sara na survey, at saka malakas daw si Sara na panlaban sa 2028. Sunod-sunod yan. Ang tawag ko dyan, Sara Surge. Panuorin nyo yung gabi-gabing talakayan ko, diniscuss ko yan. Actually, inano na nga ako ni Yusik Claire Castro. Ni-live niya ako nung isang araw, finiture niya ako sa kanyang vlog. Sabi niya doon, tama si Attorney Enzo. Bakit? Pinaliwanag ko kasi, hindi ito coincidence lang. Sunod-sunod ngayong araw yung paglalabas ng propaganda para kay Sara, na malakas si Sara. Hindi nyo napapansin yan? Di ba? Yan yung yan yung lahat. Yung mga surveys lumalabas, kahit yung mga DDS, yan yung mga post. Hindi yan, coordinated yan. Coordinated, systematic, kumbaga isa talagang campaign yan. Ang campaign talaga nila ngayong mga araw, itong mga linggong ito, buwan na ito, bugbugin ang propaganda, ipakita na malakas si Sara. Yan yung tinatawag kong Sara Surge. Bakit? Bakit yun? Gusto nilang i-project na malakas si Sara. Bakit nila gustong i-project na malakas si Sara? Dahil ang totoo, mahina na si Sara. Kumbaga, mind conditioning yan. Ang totoo, political survival na ito ng mga Duterte. Political survival na ito, mga kabunyog. Kita nyo naman, kaliwat kanan ang problema ng mga Duterte. Si Rodrigo Duterte, isa sa ilalim sa confirmation of charges hearing sa February 23 hanggang 27. Imagine niyo yan. Si Sara Duterte, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee sa impeachment. Yung mga kakampi nila, die hard. Yung core. Sa Senado, yung core ng Duterte, si Bato at si Bongo, problemado. Nagtatago na si Bato. Si Bongo, susunod na. Tapos yung mga kakampi nilang senador, tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, sila Revilla, Chis Escudero, problemado. Lahat sila problemado. Mag-Duterte, mag-mga kaalyado. So, paano mo ngayon sasabihing malakas ang Duterte? Political survival na nila ito. Political survival. Madudurog na yan. So, kailangan nilang mag-project na malakas pa. So, paano mo ngayon ipo-project na malakas pa? 1, ilabas ang mga survey. 2, bugbugin ang propaganda na malakas si Sara. 3, yang ginawa ni Sara ngayon.
nag-press con siya, ay nagsalita siya, tatakbo siya sa 2028. Anong ibig sabihin niyan? Gusto niyang ipakita na siya preparado sa 2028. Ang iba hindi pa nakaka-decide, siya naka-decide na. Malakas siya, lalaban siya. Yan ang ano niyan. Pero sa likod niyan, kumbaga, ang pinoproject mo na imahin mo, malakas kayo, malakas ka. Yan yung tinatawag na Sara Surge. Pero ang sa likod niyan, hindi. Paano mo masasabing malakas? Si Sara Duterte, kakaharap ngayon sa impeachment, magsisimula na. Oh, tapos yung pinakapinuno ninyo, si Tatay Digong nila, ihaharap na ngayon sa confirmation of charges hearing. Hindi naman makakalaya na si Duterte doon. Wala na yung interim release, hindi talaga mag-run. Hindi umuobra yung unfit to stand trial. Wala na. Yung question ng jurisdiction, wala na yan. Kumbaga, ano na yan? Si Digong Duterte, doon na talaga yan sa ICC. Si Sara Duterte may impeachment na kakaharapin. Yung mga alyado niya, pinaka-alyado sa Senado, si Bongo, si Bato, problemado. Si Bato nagtatago. Si Bongo hindi na alam ang gagawin. Yung mga kaalyado nila, kaliwat kanan ang kaso at problema, hindi na nga umiimik si Jingo Estrada. Si Villanueva hindi na rin nagsasalita. Dati ang ingay-ingay. Si Chis Escudero, komite de silensyo na. Dati laging nagpe-press con. Di ba? Oh, anong ibig sabihin nito? Sinong magsasabing malakas? Nakakita ka na ng malakas na problemado ang lahat ng kasamahan mo. Paano mo masasabing malakas? Yung pinakapinuno ninyo nakakulong, nasa ibang bansa. Yung pambato ninyo sa presidente kakaharap sa impeachment, problemado rin. Yung mga kakampi mong senador, kaliwat kanan din ang kaso. Yung pinakamalakas mong kaalyado, Bato at Bongo, problemado, tatago. Mga kabunyog, niluluko ninyo ang sarili ninyo. Tama ka, Moonspace. Para kailangan i-project ni Sara na malakas pa sila. At paano niya ipapakita na malakas pa sila? Ngayon pa lang magdeklara ka ng tatakbo kang presidente sa 2028 para ipakita mo na ikaw handa ka na, yung iba hindi pa. Di ba? Ganun yan mga kabunyog, mga kababayan. Obvious naman, yun talaga yung dahilan. Di ba? Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, itong ginawang ito ni Sara ngayon ay para i-project niya na malakas pa ang Duterte. Kasi kaliwat, di ba sinabi ko naman sa inyo, ang February ay magiging buwan Duterte at mga kaalyado nila. Sinabi ko na yan. Panuorin nyo yung mga vlogs ko. Sabi ko, grabe, magsasabay-sabay pala ngayong Pebrero. Unang-una, si Digong, confirmation of charges hearing na. Maraming bisis na inabala yan. Dinili yan ni Kaufman, wala namang nangyari. Noong September 23, naka-schedule na yung confirmation of charges hearing. Ako nga, bumili na ako ng ticket. Nag-reserve na ako ng mga hotels. Pumunta na ako ng Europe. A-attend ako doon sa The Hague. Noong September 23. Kaya lang, dinelay pa ni Kaufman. Dinelay. Kaya lang, ang magagawa niya, madelay lang. O ngayon, tuloy na. Tuloy na sa February 23. Wala nang makakapigil dyan. Si Sara Duterte, pinigil sana ni Chis Escudero yung impeachment. Hindi siya nag-proceed ng trial forthwith. Tinulungan siya nila Jinggoy, tinulungan siya ni ang sasaya nila, 'di ba? Ang sasaya nila si Chis Escudero, si Jinggoy, Joel Villanueva, pangalan. Ang bilis kong pangalanan 'yan eh. Ang sasaya nila noon dahil hindi natuloy ang impeachment ni Sara. Tuwang-tuwa si Chis Escudero, ang yabang-yabang. Ganun din si Joel Villanueva, may mga padila-dila pa. Si Jingo Estrada, Senate President pro tempore. Nasaan sila ngayon? Nasaan na ngayon? Yung yabang nila nasaan na? Pati yung Korte Suprema. Di ba? Ngayon, ano nang nangyari? Wala. Kaliwat kanan ngayon ang problema nila. Si Digong Duterte,
confirmation of charges hearing February 23, 24, 26, 27. Si Sara Duterte, ire-refer na ngayong araw. Ngayong araw, ire-refer na sa Justice Committee. Pag na-refer na sa Justice Committee ang impeachment ni Sara, simula na ng pagdinig ng Justice Committee. Simula na ng impeachment ni Sara. Paano na 'yan? Yung mga si Jingo Estrada may precautionary hold departure order na, hindi na makakalabas ng bansa. Si Villanueva saka si Jingo Estrada for resolution na ng DOJ. Sabi ni Prosecutor General Padulyon, kung hindi ngayong katapusan ng February, mga unang linggo ng March, kakasuhan na sila. Di ba? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan, yan ang totoo. Ngayon, sa kabila ng kaliwat kanan nila na yan na problema, si Bato at si Bongo, alam na nila, posibleng lumabas na ang arrest warrant nila. Di ba? Ngayong February, wala. Ito ang buwan ng matinding problema sa mga Duterte at sa mga aliado nila. Yan ang totoo niyan. So, anong ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Kailangan i-project niya na malakas pa rin sila. Paano nila ipoproject na malakas pa rin sila? Yung mga surveys nilalabas ngayon. Yung propaganda ng mga DDS. Sara, di ba? Tapos si Sara Duterte nag-press con ngayon. Yung press con niya ngayon para ipakita na siya handa na, siya ang malakas na panlaban siya ang malakas na makakalaban sa 28. Pinoproject niya yung strength. Pero sa likod ng projection na yan ay kahinaan. Ang totoo, political survival. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,